Oh, ang ganda ng weather. Ngayon meron tayong bablog, no? Nagbabasa ako ng news sa internet. Tapos yung topic na binabasa ko doon is about the Filipino nurses na umaalis sa bansa. Bakit nga ba umaalis yung iba nating kababayan, no? So nandito tayo ngayon malapit sa Royal Ontario Museum. Kasi yung trabaho natin is malapit lang dito. Maglakad ka lang ng mga 5 to 10 minutes na dito na tayo sa Royal Ontario Museum. Malapit lang sa ating trabaho, kaya kung gustong maglibot, ayun no, lalakarin lang. So ang ating vlog for today, napaka ganda, very interesting. Bakit marami tayong mga kababayan na nurse, lisensyadong nurse sa Pilipinas na umaalis ng bansa? Ano nga ba yung mga factors, ano nga ba yung mga dahilan? Kahit ako dito, no, marami akong mga kaibigan, pag nagkukwentuhan kami about sa mga trabaho sa Pilipinas, majority of them, ang trabaho talaga is nurse talaga. Sabi ko, akala ko, malaki na yung sweldo ng nurse sa Pilipinas. Sabi na hindi. Maliit pa rin. Kaya ang nangyayari, kumuha sila ng experience, tapos lumilipad papunta sa ibang bansa. Yung iba nagiging nurse, yung iba nag-shift sa ibang profesyon. Ganun nangyayari. Kaya tsaka in demand yung Filipino nurses sa ibang bansa. Asia man yan, sa Europe, America, in demand tayo. Talagang yung mga hospital or mga nursing home, mga retirement home, they preferred Filipino nurses. Gustong-gusto talaga nila na Pinoy yung nurse nila. Alam niyo ba kung bakit? So ito yung mga ilang katangian ng mga Filipino nurse kung bakit preferred sila sa ibang bansa like sa US, sa Canada, Singapore, at marami pang bansa. Bakit Pinoy? Bakit gustong-gusto nila yung Pinoy? Bakit prefer nila yung Pinoy nurse? Okay, number 1, working qualities. Talagang nakakahanga yung work ethics natin mga Pilipino. Gustong-gusto nila tayo. Masipag, matyaga, madiskarte. Can work under pressure. That's number 1. Number 2, dedication to profession. Talagang tayo mga Pinoy, kahit naman anong profession, nurse, teacher, kahit anong trabaho yan, nasa Pilipinas man yan o sa ibang dagat, talagang tayo, dedicated tayo sa ating trabaho. Talagang, di ba tayo nga, we as Filipinos, di ba, we work extra mile. Kahit na nga minsan hindi natin trabaho, pag kailangan ng team, gagawin natin yan. Ganyan tayo magtrabaho. Dedication to profession. Kasi mahal natin yung trabaho natin At saka meron tayong pangarap sa buhay. Gusto natin mag-grow professionally. Ganyang kagaling ang mga Pinoy. Kaya gusto tayo sa ibang bansa. Number 3, love and care for the patient. Tayo hindi natin tinuturing na, o yung mga nurse na ating kababayan, hindi tinuturing na pasyente lang yung mga pasyente. Talagang binibigyan na yung love, respect, tsaka yung care. Number 4, strong connection to the patient. Diba? Kaya pagka may pasyente rito na nurse na Pilipino ang nurse, talagang lagi kang hinahanap kasi feeling ng mga pasyente parang pamilya ang turing sa kanila at hindi pasyente. Number 5, exceptional clinical skills. Matatalino, magagaling, exceptional skills. Talagang kahit saan bansa tayo mapunta, gusto tayo. Number 6, ito yung isa sa pinakamaganda. Honest, kind, kahit sa mga pasyente, katrabaho. Yan yung isang katangian na talagang namumukod tangi sa ating mga Pilipino. Kahit anong profession man yan, kahit anong career man yan, sa Pilipinas o sa buong mundo, sa anong panig ng mundo, ganyan, katapat, kabait, kadedicated ang mga Pilipino. Kaya proud Pinoy tayo, di ba? Ngayon, ang nakakalungkot, no? Di ba, ang sayang mga talent ng ating mga kababayan, yung skills. Kasi ang nakikinabang yung mga nasa ibayong dagat.
Iba, majority nagpupunta sa Singapore, sa UK, sa US, sa Canada. So nangyayari, yung talent ng ating mga kababayan nasasayang. Talagang iba ang nakikinabang. Siyempre, maraming factors. Because of that, maraming mga kababayan tayo na nurses na umaalis ng Pilipinas. Hindi natin sila masisisi. Ngayon, ano ba yung mga factors o mga dahilan? O number one, gusto nila ng better career opportunity na hindi nila makuha sa ating bansa. Number two, maliit na sahod or low wage or wages. Yun yung tinatawag na financial aspect. Siyempre, kung ikaw ang tatanungin, saan mo pipiliin? Siyempre, doon sa mas malaki ang sweldo para mas mabigyan mo ng magandang buhay, magandang kinabukasan yung pamilya mo. Okay, number three, understaffed. Pero more work. Kaya nangyayari, pagod na pagod yung ating kababayan, maraming trabaho, pero maliit naman yung pinapasahod. So nangyayari, aalis talaga sila. Number four, limited educational opportunity. Kasi syempre, gusto sila na mag-grow pa sila professionally, pero medyo limited yung opportunity. Kaya nung nagtuturo ako, tinatanong ko yung mga estudyante, course ang gusto nyong kunin. Iba teacher, iba nurses. So tinanong ko, yung grupo ng mga estudyante na nagsabing nurses. Sabi ko, kung maging nurse na kayo, maging lisensyadong nurse na kayo, saan nyo gusto magtrabaho? Sa Pilipinas o sa ibang bansa? Alam nyo ba, 9 out of 10 students na tinanong ko ang gusto nila magtrabaho sa ibang bansa. Tapos yung isa sa Pilipinas. So tinanong ko yung siyam. Sa majority yung sagot nila, syempre pag sa ibang bansa, mas marami silang kikitain, mas bigyan ng magandang buhay yung pamilya nila, mas madaling makaipon, mas madaling mag-invest. At totoo naman, kunwari nag-work ka sa ibang bansa, kunwari nag-work ka sa US, trabahuhin mo lang ng 2 years, sa Pilipinas trabahuhin mo ng 10 taon. So doon ka talaga sa mag-a-abroad ka talaga. Sad thing. Pero nga ako napanood na hindi ko alam kung graduation yun or may guest speaker, tinatanong yung mga nursing graduate. Sabi ng speaker, sino rito ang mga nursing graduate? Sabi ng speaker, sino rito ang gustong magtrabaho sa abroad? Taas ang kamay. Alam niyo ba, majority sa mga nursing student talaga nagtaas ng kamay. So ibig sabihin, ganun nangyayari. After na makagraduate, makakuha ng lisensya, talagang ang plan nila is mag-abroad. Hindi naman natin sila masisisi kasi hindi naman kayang ibigay ng Pilipinas yung sinusweldo sa ibang bansa. Tapos mas malaki pa yung chance, mas malaki pa yung opportunity na mag-grow talaga sila professionally. Tsaka iba, makikita natin difference. Ayon sa statistics sa Pilipinas nung year 2021, approximately 316,000 na licensed nurses, licensed Filipino nurses ang umalis sa bansa. Di ba? Gaano karami yun? Mahigit mahigit 300,000. So marami yung umalis na lisensyado na nurses sa Pilipinas. O syempre, anong nangyari? Magkakaroon ngayon ng shortage. Magkakaroon ng kakulangan sa mga skilled nurses sa atin. So sana wag nating intayin na maubos yung mga magagaling na nurses sa ating bansa. Sayang. So yun lang yung vlog natin. Yung mga Pinoy, kahit anong larangan man yan, mapa-teaching, ako katulad ko, ako
teacher ako sa Pilipinas, sa healthcare, yung sa mga nurses, mga engineer, talagang ang Pinoy in demand sa buong mundo yan kasi masipag, matalino, tapat, tapos very very resourceful. Tsaka kahit anong pagsubok yung daanin natin sa buhay, no? Talagang kayang-kaya nating lagpasan. So yun lang. So mabuhay yung ating mga nurses na kababayan sa angmang panig ng mundo. Saludo po kami sa inyo.